Good evening. 4 minutes before 11 p.m. So, gonna show you how I do technical analysis using price action. May backbone theory. So, haluan natin ng history. So, itong year na to, sobrang tagal na yan. Dito na tayo. 1997. Google. Uh, ASEAN Financial Crisis. Ayan. ASEAN Financial Crisis. Ito to. Short, short intro. Major crisis, financial crisis triggered by sequence of currency devaluation that destabilized the Asian economy. So, yun yung forex market. So, destabilized dahil malakas na yung dollar. Sa yung rason. Yung rason dito. Itong bear market na to. ASEAN yan. ASEAN. So, yung recovery niya. Kapag mayroong crisis, yung pababa na yan, pwede siya magkaroon ng L-shape recovery or V-shape. Ito yung V-shape. V-shape. So, nung ASEAN crisis na financial, so mismo dito sa atin yon sa region natin. Yan, ito yung ASEAN crisis. 1997, 1998. So, yan. 1997, 1998. So, hindi siya nagkaroon ng V-shape, yung katulad nito. Yung V-shape. Ang matagal ito, bumalik. So, crisis, and then, another crisis. So, itong crisis na to, so, yung crisis ng 1998, nag-recover siya mabilis eh. 100%, 44%. So, ito, another crisis to. Pag tinignan nyo sa history. Ito yung dot-com bubble. So, yan, nakabisado ko na to eh. Kung ano yung mga naging dahilan. Cause and effect. Kung ba't umangat noon at bumaba. Ayan, rapid rise in US technology, 1990s. Pero 2000 to, dot-com bubble, yun year ng 2000. So, dito talaga ng bubble burst. So, tanda niya yung Web 1.0. Yung unang World Wide Web, introduction of Internet sa atin. Electron bubble, stock market bubble that ballooned during the late 90s and peaked on the Friday, March 10, 2000. March 10, 2000. So, March na naman. Madalas yan, kaya kakabang ko sa March. March 10, this is March 10. Ito. Ayun. So, ito kasi. Diba? Ito. Meron kang demand dito eh. Previously. Yan. Nakita. So, demand ko is blue. Yan. Blue line. Demand zone. Yan. May demand taga. So, dating demand, previous demand, may buyers dyan. Dito may buyers. Umangat siya, may sellers. And na-break yung demand. So, nagkaroon ng lower low. So, mahina yung price. Ito yung financial crisis. So, ngayon, nag-recover siya. V-shape, di ba? Sa daily, yan V-shape. Pero pagdating dito ng ito yung March. Ito yung March. March 10, di ba? March 10. Parang COVID, no? March 10. Nagkaroon ng crisis dito. Yung dot-com bubble. Yan. So, sobra kasing hype na ng internet, World Wide Web. So, lahat na gusto, believe na lahat sa internet, sa World Wide Web. Parang nangyari yan sa Axie. So, yung NFT game, na lahat, yun yung bubble eh, na nagre-resign na ako. Nagre-resign ka na sa trabaho mo, daming ganun.
Mag-resign na sa trabaho kasi hello manager, good morning manager. Yun na lang. Yun lang yung trabaho nila. So, parang Axie yun, yung mga baboy. So, nagkaroon ng baboy doon, katulad ng Axie. So, lumagapak yung, so, from taas sa taas, biglang bumaba. So, ganoon din yung baboy na itong .com. Karoon tayo ng World Wide Web .com bubble. Ang search nyo yan sa internet, ano yung mga nangyari. So, para short term na lang na history, ano magandang info. Bubble burst to eh. Ayan. That was 2000. .com bubble. Relative during the late 2000s. Ito, what is .com bubble? Economic bubble, a trading product asset. Economic bubble occurring 1997 to 2000. So, yun, 1997 to 2000. Hindi ba nga may financial crisis ng Asia, ng Asia, ng 1997 to 1998. Tapos nasundan pa ng global crisis ng dot-com bubble. Yung dot-com bubble naman, nagmula yan sa US. Ito, sa US siya nagsimula. So, yun yung isang senyales na malapit na yung top kapag everyone wants to be in that sector or in that business. Like what happened to Axie. So, yun, dot-com bubble. Lahat lahat naniniwala na sa internet. So, etong demand niya dito, na-break niya ulit. So, dito bearish ka na. Nag-break pa ulit. Tapos another, ito yung exit. Time to exit. Kasi kung may bubble burst na dito, kung bumili ka dito, mga pwede ka magkaroon ng exit dito. Which is, may profit ka pa rin. Profit ka pa rin. So, huwag mo nang antayin na mawala yung profit ulit. Kasi dito pa lang may sign ka na nung na-break na yan. So, time to exit na yan. Time to take profit. So, dito may dot-com bubble. So, mahaba nga naman yun. May crisis na naman. So, yun. Combo to eh. Kaya naging laggard yung recovery ng Pilipinas. Yan siya. L-shaped recovery. 1997, 1998 financial crisis and dot-com bubble. So, combo na crisis yan. Maganda dyan, titignan mo gaano katagal. Ito yung naging demand na dati. Recovery. Ayan. So, from bottom naman. So, ito yung naging bottom. Double bottom. Ito yun. Nakabalik na siya sa dating yan. Mga pindi. Ayan. 2,000 days. 1,000 days. Ilang years yan. Ikaw lang calculator. Ito lang. 2,275 divided by 365. 6 years. Bago ulit bumalik sa presyo. 6 years ang antay. Tagal ng bear market na yun. 6 years. Yung bear market na yan, dyan yung matumal yung ano. Yung sinasabi ko siya 20% in 3 months. Yun yung bear market. Pero pag natapos yan, pwede rin naman kasi ito meron pang mini bull run. So, pwede mo lang dito tignan. Tapos, yun natin sa taas. $1,000 days. Yung double bottom.
sa ganyang katagal. Ito, masaya ka pa dito, meron pa yung kikita ka pa na maganda-ganda. O dito yung kikita ka ng 20% in 3 months. Minimum. Mabubuhay ka nun sa cost of living. So, yung mga luxury, tanggalin mo muna. Yung bear market, di ba? Bull market, dun mo yun. Ito, bull market to. Year 2000 to 2000 bull market. Madalas nangyayari yung pinaka-bottom or simula ng bull market every fourth quarter of the year. Historically lang naman, every fourth quarter. So, madalas naman yung bear market nagsisimula sa first quarter or second quarter of the year. Ayan. Ito yung L-shape, di ba? Ito naman yung V-shape. Recover. So, ito yung 2007. Simula bumagsak yung market. Pa, sobrang sharp. Sharp nito. Hindi katulad nito. Slowly lang. Pero ito, ang bilis eh. Pa, very sharp. Sharp. Uh, bear market. So, ang ito naman, ano to? 2007 financial crisis. The Great Recession. The economic downturn 2007-2008 resulted in the burst of housing bubble. So another bubble. Ito yung bubble sa US. So, bakit tayo sharp recovery? Yung bubble sa US na yon, may palabas yan. Financial crisis movie. Marami ito. Ito, The Big Short. Ganda yung panoorin. The Big Short, Margin Call. Yung dalawa, related yan doon sa 2007 financial crisis. So, ano yung crisis ng housing? Yan, yung housing bubble. Yan. Pwede ka mag-loan sa bangko para makabili ng bahay sa mortgages. Tapos, yung niloan mo na bahay na yun, ipapaupa mo sa ibang tao. So, kikita ka doon kasi pinaupa mo siya. Ngayon, ipapasa mo doon sa binentahan mo. Pareho. Binentahan ko si Harvey ng bahay. Ako yung nag-loan sa bangko. So, sisingilin ko si Harvey doon sa paupa. So, kikita ko kay Harvey. Tapos, yung binabayad sa kanya Harvey, ipapasa ko yun sa babayaran kong loan sa bangko. Tapos ngayon, tutubo pa ako ng konti. Pinasa ko lang kay Harvey yung bahay, yung gastusin sa loan. Tapos kumita pa ako ng konti. So ngayon, ang ginawa naman ni Harvey, pinaupa niya rin sa iba yung bahay na yun. Na sa akin talaga, na ako talaga yung unang nagpapaupa. Pinaupa ni Harvey sa iba. So, yung ginawa naman ni Harvey, pinaupa niya kay Jermaine, yung bahay. Si Jermaine, magbabayad kay Harvey. Si Harvey, magbabayad sa akin. Si Jermaine naman, pinaupa niya ulit yung bahay na yun sa iba. So, pinaupa niya kay Larry. Si Larry, magbabayad kay Jermaine. Si Jermaine, magbabayad kay Harvey. Si Harvey, magbabayad sa akin. So, ganun yung bubble. Ma-avoid kayo pag may nakita kayong ganun na bubble. Yun yung bubble. Katulad ng Axie. Yun yung mga halimbawa ng bubble burst. Pag pumutok yun, pak, let's go down. Ayan, ito. Financial crisis to ng US. So, V-shape siya kasi resilient yung economic ng Pilipinas noon. Ito, L-shape recovery. Ayan, L-shape. L-shape. Ito, V-shape. So, two types lagi ng recovery. Ano yung recovery? Yan yung mga correction. Correction lang ng price yan. Meron tayong dalawa. Meron tayong impulsive wave. Ito yung impulsive wave. Napaangat. Sabihin mo ng bull market.
Meron naman tayong corrective waves sa baba. So, kailangan natin meron na-identify. Yan, ito corrective waves. Corrective wave. Kinorek niya yung price na inangat, bumaba siya. So, minsan malalim. So, yung corrective wave minsan sobrang malalim, pababa. Minsan umaabot sa kung saan siya nagsimula. Minsan naman, half of the run. O minsan kalahati lang. Or minsan, lagpas ng kalahati. Pero hindi aabot sa bottom. So, ganun yung mga corrective waves. So, yung corrective waves, yun yung L-shape and V-shape. Dalawang klase. So, ito yan. Impulsive, meron kang impulsive na ganito. Uh, yung impulsive mo. Yung corrective waves mo, ito na yan. Yung L-shape recovery. So, ito yung corrective waves mo. Mga matagal siya. So, impulsive, corrective. So, dito siya nagkaroon ng demand. Hindi na siya bumalik dito. Strong pa rin pag ganyan. Kaso ang tagal lang. So, ulit-ulit, meron kang impulsive, meron kang corrective waves. So, ito, half of the run. Halos kalahati lang ng inangat. Pasok siya sa kalahati, 50%. Mangat siya ng gano'n, bumaksak sa almost kalahati. Baba lang sa kalahati, 50% correction. So, strong yung resilient yung bansa natin, Pilipinas, nung nagkaroon ng uh, financial crisis ng 2007 dahil sa Lehman Brothers, yung housing bubble. So, yun yung recap na nangyari noon. So, kung nabubuhay ka na noon, 1997, nang aware ka na sa nagkatrabaho ka na, ayun, pwede mo ito masakyan. 1990, wala pa nga ako niyan. Ayan. So, daming opportunity. Daming opportunity sa market. Yan, ilang cycle na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 na major impulsive wave. 7 major bull market. Ano 7? 7 bull market. Ito yung longest bull market natin. So, pitong best nang nakarolyo yung si Tatang. Yung matandang kakilala ko na namatay na. And kaya kung mag-tip siya 100 pesos, di ba? So, yun yung nangyari dati. May dalawa tayong financial crisis. Major yan, buong mundo. Tapos ngayon, nangyari ngayon, ito yung pandemic crisis. Malupit pa sa sharp nitong nakaraan. Meron naman B-shape dito. Pero nagkaroon na sideway dito. Sideway na market. So ngayon, yung Pilipinas, hindi siya katulad ng US. Ito ang ating US market. US market, ito kasi yung kakambal ni gulo dito tayo sa kabila. So ito na yung yung COVID ng US. Ngayon, nandito na siya ngayon. Sa taas na. All-time high. So ito na yung blow off top. So mayroon pang rally to. Last rally. Blow off top na sinatawag. Ito kasi melt on top. So ito yung COVID. Stock market sa US, ito na siya. Versus Pilipinas. So ito yung COVID. So hindi pa tayo magawa ng all-time high.
Unlike US, all-time high. First world country, Japan. So, natin Japan, NR225. So, stock market ng Japan. Ito yung all-time high. COVID. Ito, COVID niya. So, all-time high. Mahaba pa to. Mahangat pa yan. Ano to? 1, 2, 3, 4. Mahaba pa nga to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahaba pa si Japan. So, ito yung lost decade of Japan. Yan daw. Itong bear market na to. Nagsimula ito noong 1990. The lost decade. So, grabe yung bear market ngayon. Bear market ng Japan. Ito yung tinatawag na lost decade. So, noong 90s. So, yun yung bear market ng Hapon. So, ano yun? Ano yung lost decade Japan. Natin summary. Wala sa summary. Walang severe economic stagnation that Japan precipitated by the asset price bubbles collapse beginning 1990. Ayun, the last decade of legendary period of economic stagnation. Pang stagnation. Yung economy mo. Hindi siya stagflation. Stagnation. So, yun. Stagnation. Ay, ano yun? State of not flowing or moving. So, walang GDP growth. Walang growth yung Japan ng panahon na yun. Yun yung cause. Ba't nagkaroon ng bear market? Haba nito, 1990 until 2012. Haba ng bear market niya. Stagnation. So yan, ginagawa ng Japan. Puro nasa labas yung project niya. Wala nang i-develop sa mismong Japan. So makita mo yung mga Japanese firms nandito sa Pilipinas, sa PNR, yan. So dito umiikot yung pera ng Hapon. Kung saan marami pang pwedeng i-develop. Ito naman yung sinusundan ng majority ng index ng buong mga third world country, second world country. Ito, si Dow Jones. Yung COVID, US index pa rin to. COVID pero all-time high na. So, laggard ang PSE. Natawag na laggard. So, yun, after COVID, every crisis, so opportunity, COVID crisis, ito. Dito na ito na dito. May uptrend ka. Uptrend. Tapos ito, hanapin nyo sa balita itong January na to, 2022. Ano yung naging cause? Ba't bumaksak? Nasira yung uptrend. Ito yung kaso 2022. And on February 24th, Russia invaded Ukraine and escalation of Russo-Ukraine war started in 2014. Sa 2014 may mga gera na yan, nilalaro talaga yan para galawin yung presyo ng oil. Sa February 24. So, ganito kahalaga yung news, current events, yung mga balita. So, sila yung nagiging dahilan. February. Tapos, bear market na ulit. So, itong bear market na to, wala ka na uptrend. Meron ka naman sideway market. So, dati, ito. Meron kang strong demand dito. May bumili dito.
So, impulsive corrective, dito, meron kang strong demand. So, identify mo yung mga demand zone. So, pwede nyo i-retest ulit. So, ito pababa. Pero ito, meron kang uh, may breakout ka dito ng pababa na to. So, meron kang demand dito. May strong demand ka dyan. Ito, may mga sellers. Ito, may mga nagbebenta. So, supply zone. Ano na yung supply zone mo? Dito, pack na break yung uptrend. Sumubok siyang bumalik ka. So, yung weekly niya, bearish. May sellers din dyan. So, identify mo lang supply and demand. Yung demand pa simple talaga yung market. Supply and demand. So, nasa na siya? Sideway market. Ranging. So, ito yung opportunity last year. So, dito nagsimula na yung simula na itong opportunity dito. November. November. So, pag itong October and November. So, ngayon, kung wala ka pa sa market dito, dapat nandito ka na. So, nandito ka na. So, mag-aral tayo pag nandito. Ito na yung opportunity. Kung hindi ka nakasakay dito sumakay ka. Bago umangat yan. Bago siya gumawa ng bagong high. So, ito na yung next. Kasi pag na-miss out mo yun nandito, below nito yung supply zone na to, itong 6.8 to 7,000, na-miss mong position yan, mahihirapan ka na mag-position above. Sobrang volatile ng market. So, wipso ka na dyan pag dito ka na pumasok. As long as hindi ito binibreak. Itong price natin, kung hindi siya bababa dito, nagawa yan ng lower high, lower low. So, yan yung masama. So, as long as above tayo dito, so, itong demand zone ng 6,000, yung support na yan, ang ganda yan. Tapos ito, ang ganda na ito. Tawag to na order block. Sa smart money concept, order block to. Halos magkapantay. Pula, tapos green. Halos pantay yung presyo, yung candle. So, order block yan. Ano yung mga order block? Yan. Order block yan. So, pinigilan niya. Pababa siya. Pero ng order block dito, nag-pivot na. Pivotal indicator yan yung order block. So, dito meron kang order block tayo nakita sa weekly. Napakaganda niya. So, ngayon, ang challenge nito, yung observe mo, ang order block yan, kailangan makapag-break siya ng mga minor supply. Ito, mga minor supply. Kailangan i-break niya yan. Higher high, higher low. Makita mo na yung price is mayroong strength. Itetest niya yan, yung supply zone na yan. Pag tinest niya yan, dapat hindi nahihirapan yung price na makalabas dito. Kailangan kayanin niya mag-breakout above. Kayanin niya mag-close above that.
para mag-stay ka ng bullish. So, order block, wait mo kung kaya nito i-break. So, pwede niyang gawin, break, retest. Kapag nagkaroon ulit ng higher high, yun na yun. Yun na yung sign. Dito na yun. Ang taas na ng probability mo na tama yung anticipation mo ng bull market. Antay na lang kung naka-position na. So, nung itong panahon na to, during this October, November, October 2023, bottom, ang isang alpha stocks. Alpha stock, October na 2023. Saan na siya? So, ito si Alpha, si ICT. International Container Terminal, naka-weekly tayo. Simula noong October na yon, hindi siya bumaba, nag-correct siya ng malalim. 70%. Sinakyan ko dito, ito lang. Ito, sinakyan ko. Tapos wala na, 20%. Pero kung long term ka, long term yung projection mo, investor yung gusto mo mangyari. So, maka-hold ka lang dyan. Ito yung sinasabi ni Kuya Noel na buy and hold. Yung ganito kagandang company. So, aralin mo to. So, si ICT. Ano ba si ICT? So, aralin mo yung fundamentals nyo. Owned by Enrique Rason. So, ang lalakas na mga stocks ni Rason. Ito si Soler. Ito, nasakyan ko ito. Saan ba ito yung sinakyan? Ito ata. Tapos, tapos binibenta ko ulit. Pero long term nga, October 2023, hindi siya sumabay sa October 2023. Ito. Kasi bumalik na siya ulit 30%. Pero kung dito ako bumili, hindi siyang buy and hold. Kung dito, before the breakout, nag-breakout. Yung buy and hold. Kaso nagko-conso na dito. Ito yung yan. Meron ng trading range na nakikita. So, pwede kasi matagal yan. Yan yung trading range na mahaba. Pwede yan, babay mo dito malapit sa demand, benta mo malapit sa supply. So, lagari yung tawag. So, ICT, MWC, ito yung mga rason stocks. Mga strong. October 2023, 60%. ICT, 70, di ba? So, yung MWC naman, MWC is 60%, 64. MWC Mineral Water Company, owned by Enrique Rason din. Marami naman kakati yan, pero majority ng shares si Enrique Rason. So, ito yung highly speculative na owned by Rason din. So, ito, mining company to, gold. Ito, ano ito sinakyan? Dito ata, dito. Ito, sumali tayo dito, benta. Tapos ito, hindi ko na ito nasakyan. So, abangan ko to. Pag nagkaroon ng corrective wave, so, matagal pa. Kasi pag nagko-correct siya, matagal rin. Impulsive, correct. Impulsive, correct. So, mag-antay ka ng correction. Magandang entry. Yung mga ganito. Yung mga rason stocks.
Apat na. So, si Bloom lang yung medyo pangit na kasi nag-trading range na siya. So, yun yung simula nun. So, ano yun yung alpha ng mga stocks sa Pilipinas. Unlike Ayala Corp, ito si ACO. Tandaan niya yung October 2023. So, October 2023 nag-bottom. October, natin sa October to. Mga pak! Pero bumalik siya. Mas malalim pa nga. Unlike ICT. So, kung nakabili ka ng October, mga 20% lang. Yung binaba mo, 23%. Talo ka pa ng additional ng mga 4%, 5%. Kasi may tax pa. So, unlike Ayala Corp versus ICT, ito may strength ng ICT din. Nasa taas pa rin, 75% pa rin. Ito dito kay Ayala Corp. So, yun yung mga alpha. Pero, ngayon naman, ito opportunity to buy. Ayala Corp. Kasi, bumibili ka na nasa dikit sa demand zone. May buyers dito. Sellers sa taas. Yung trading range. Meron kang range. Trading range. Buyers dito sa baba. Sellers sa taas. So, nasa baba yung presyo. Buy low, sell high, or even higher. So, yun yung comparison ni ICT and Ayala Corp. So, sa GFC naman, strong din to. Pero hindi siya katulad ni ICT. So, October 2023. Ito, binigyan ka ng 30%. Tapos bumalik. Nag-correct ng malalim. Diba? 20, sa 23. So, may kita ka pang mga 5%. So, at least hindi negative. Ngayon, hindi siya katulad ni ICT pa rin. Kasi nasa taas pa si ICT. Pero ito, opportunity to kay Jollibee. So, may recent news kasi nung nakaraan week. Yung nahack si Jollibee. So, yun na yung, kumbaga, kung titignan ko yun na yung cue. Yun na yung hint. Yung pagbaksak nito, yun yung dahilan. Ni-release na sa balita. So, tapos na. So, it's time to buy. Yan, yung ganun ako mag-analyze. So, ni-release sa balita. So, tapos na. Makita nyo yan pag kailangan nyo ng info. Kahit Twitter. Jollibee. Hack. Ibang hack pala ito. Hindi yan yung hack na makakatipid. Hindi yan. Data breach na lang. Deep web connecting was notified that alleged data breach involving 32 million customers. So, yun yung chismis ng June 20. Nagkaroon ng disclosure yan si Jollibee. Sinabi nila 11 million lang yung apektado. So, napababa sa official statement si Jollibee. Press release. Cybersecurity incident. Pag binasa mo yung basta naging 11 million yun. Pero namin pa rin nila na may cybersecurity incident na nahack sila. So, namin yung Jollibee. Pero 11 million, unlike yung 30 million, 32 million na affected. So, yun yung initial. Binibenta siya ng $40,000. Jollibee food delivery, 30 yung mga kumikita yung hackers. 650 million records. Selling price, $40,000. So yan, kaya ba't nagtataka kayo? Paano nakukuha yung may magte-text na Indian, tumatawag na Indian. Nakukuha yung cellphone number,
Saalukin kayo ng kung ano-ano. So dito nanggagaling yung mga info. Pag nagbenta sila ng data, yung mga hacker. So, price in na yun. Yung June 20, di ba? So, nandito yung June 20. Na-release yun. Daily. June 20. So, ito, June 20. Tapos bumaksak na isang drop pack. June 21, baksak. June 20, release yung balita na may nahack. Tapos June 21, following day. Pero nag-recover. So, itong pag-back correction na to, ito yung tinatawag na top price in na yung nangyayari. So, kasi meron kang demand dito, na-break niya, di ba? Dahil may bad news. Ito tawag itong noise or spring. So, kung sino man ang bumili dito ng retail, bumili dito, tapos nakita yung ganung balita, pak, magkakat yan, bibitaw yan. Tapos, kukunin yung operator lahat ng liquidity. Ang tawag ng liquidity grab. So, tapos, tutulak nila. Kasi meron tayong gap dito. Ito. May gap dyan. Gap price, gap up. So, yun. Pinil niya na yung gap. With external news na bad news. So, bakit ganun? Ganun tatuso yung market. So, si operator yan. May kaya kagagawan yan. May bad news, no? Kasabay, liquidity grab. Recover. Ayan. Pero strong pa rin si Jollibee. Ano? Karoon tayo ng high inflation, di ba? 90 ang bottom, 91. So, inflation natin nung February 2022. So, ano dip niya? 24 correction, 24%. So, kung sabi mo 100 ka, 155. Kinita ng pera mo. Tapos, bumaksak lang siya ng 25%. So, kung nasa 100 ka, long term ka, meron ka pa rin double your money. Dumoble pa rin yung pera mo. Pero long term yun. Haba ng panahon na yan, na natutulog lang yung pera mo, double your money pa rin. So, kaya ako nag-trade, swing trade, swing high, swing trader. So, swing ko lang yung mga high. Hanap na ulit ako ng ibang stocks. Ayan. Maraming opportunity. So, ayala lang. Ito yung isang nagulpi sa high inflation, yung crisis natin. COVID, bumalik, dumikit sa presyo ng COVID. Pero ito, mag-recover na yun. GT Cap. Ito yung Toyota. Yung mga sasakyan. Kay GT Cap yan. Maganda tong ito. Simula na October. Kamukha siya ni ICT. Strong. Kasi recovering na yung economy. Yung appetite na ulit bumili ng sasakyan. Ban pandemic. Ba't ka bibili sa sasakyan? Pagkain muna. Yung mga analysis. SM. Sumayin natin ito sa SM. Conglomerate. Yung conglomerate yan. Sila SM, si Alacort. Nahirapan yan dahil nag-depreciate yung peso. Ay Alacort, si JGS, baksak din to eh. Basta pagka naghihina yung peso natin, ang naapektuhan yung mga conglomerate. Na British Equity. Yung mga kabisado nyo dito, yung mga bilyonaro sa Pinas. Itong market na yan. Ito kasi yung gawa ng pera nila. Mga opportunity na sa property. Ito. Summary. Ito yung mga sectors. So, ito yung malaki. Ito yung, wag yan. Ito. Industrial, holdings, services, and property. Nandyan yung next ng mga alpha.
So, unahin mo na si property, tsaka si holdings, mga alpha stocks. Magre-recover. Laggard yan si financial. So, magre-rate ka. Ayan. So, ngayon, ang binabantayan ko sa US, ang binabantayan ditong recession. Nasaan ito? Jobless. Jobless. Ayan. Binabantayan ko itong US dahil sa recession. Pag nag-quit recession siya, damay buong mundo yan. Meron tayong kasabihan na yes, that is stalled. Ayan, yun ang kasabihan. It is true when the US sleeps, the rest of the world touches gold. Pag bumahin ngayon, JP Morgan, ayan ang mga operator. Pag bumahin ng US, sisipunin ng mundo, economically speaking. So, totoo yun. Kaya babantayan mo yung US market. So, ito, jobless rate. So, unti-unti na siyang umaangat. Ayan, January. So, maangat yung nawalan ng trabaho. So, yun yung dilemma. Gusto mo siyang umangat para mag-recession na. Pero marami mawalan ng trabaho. Yeah. Kasi pag nag-recession, makakasalo ka na naman sa mura. Makakasalo ka naman sa baba. Makakabili ka sa baba. So, ito yung mark niyan. 370,000. Ang nawala ng trabaho. Digit na yan sa projected na recession. Ito, yield index. Pag pumalo yan ng biglang nag-spike dito sa 8.6. Additional confluence sa recession. So, hindi pa naman Kasi may blow off top pa nga tayo. Pero pag nag-impulsive jump pa, 2020 Ito, 2007. Grabe. About that bubble. Tapos yung magpas ng 8.6. Yan yung mga medyo pag lumagpas ng 8.6. So, COVID. So, kaya resilient yung economy ng US Pero dito, ang gulpi sarado. Ngayon, titignan natin ito isa siguro malaki ulit. Malaki to. Parang ganito. So, debt crisis. Tinitignan ko initially, debt crisis yung malala sa US. Money flow. Ayan. Money flow. Ano to? Ito yung pag umaangat yung graph nito, ibig sabihin nag-print ng pera. Dumadami yung pera sa circulation sa mundo. So, nasa na tayo? 20 trillion. So, sa US lang naman may karapatan mag-print ng pera sa uutangin ng Pilipinas, yung tinatawag na treasury bond. So, nag-print na ulit sila ng pera. Anong epekto? Epekto niyan, pupunta yan sa high-risk asset, equity funds, Bitcoin, stock market. Basta nag-print sila ng pera. March 2020, nag-print ng maraming pera. Kaya may bull market tayo na after March 2020. Yan. March 2020. So, nag-print ng maraming pera. Ito. Nagsisimula na gumagana na yung printer ng pera. Ito naman ay 10-year treasury minus 2 years. So, ang signal nito kapag tumalo sa 0.6,
additional confluence. So, tatlo yung confluence ko sa recession. Unemployment, yield, yield, treasury yield. So, ayan, tatlo yung confluence na tinitignan ko. So, wala pa, mahaba pa bago yung recession. Mga ano yan, project na after election, US election. So, walang recession during the year of US election. Pero after na may bago na ulit presidente, lalo pag nag-exchange ng administrasyon from Republic, Democratic to Republican, from Joe Biden to Trump, uh, mababala sa yung administrasyon, yung patakbo sa US. Kasi nag-iba ng kulay. So, isang malaking factor yun. Bitcoin, bumalik siya sa 60K zone. 60K zone. So, ang babantayan ko dito. So, kapag ito, yumuko, malalim yan. Pero pag yan, gumanyan, mga ako dito, tumambay dito. May bomba yan. Bull market. Pero pag yumuko yan. Pero pwede rin naman dito, yan, sideways. So, magde-decide yan. Up or down. So, yan. Philippine peso. Ito na yung Philippine peso. Grabe muntik na maabot yung dating high. Ayan. So, pag lumalakas na ulit yung peso, maganda yung equity market natin. Pero pagka umihina yung peso, pumapangit yung market. Pero at least hindi tayo nag-all-time high. Hindi siya gumawa ng bagong all-time high. Ito yung previous high. Hindi siya gumawa ng all-time high. Unlike Japan. Sabi yung Japan. Ito yung dati niyang high kasabayan. Kasi dito na siya ulit. 160. Grabe. Evaluation ng currency ng yen. Akin yun. Yung ganitong market structure. Pag hindi pa rin nag-correct dito yan sa zone ko na, may strength pa yung price action, maganda pa rin. Hindi siya, walang nagbebenta dito sa zone. Ibig sabihin, may tatargetin yan. May targetin, tingnan natin. Ito, 200. Oo, 200 na yung target. So, 200 yen in $1. Pwedeng abutin. China. Yeah, yuan. Maganda pa rin na malakas pa yung yuan. Ganda sana kung manghina din. Si Japan kasi, yung sinasabi ko na intervention na yung government ng Japan, tinutulungan na nila yung i-intervene na sila sa forex market. Nagbebenta na sila ng US bonds, treasury bond. So para malabanan nila yung pag-devaluate ng Japanese yen, ng kanilang currency. Ayan. Yung mga mahalaga. Oil, mahalaga din yan. Gold. Si gold kasi nauuna yan. Siya yung nauunang gumalaw pag sa high-risk asset. So, kung nakikita mong nagiging impulsive siya, susunod lahat yan. Pati stocks. Stocks ng US. Ayan, ito, dami kong na-TA na dati. Ayan. Mamimili ka lang dyan, mga may play. So, ito yung isang binodega ko nun. Name stock to ng crypto. Nasaan ako bumili dito? Dito ako bumili. Name stock yan, pero ganda. 100% pa rin. So, hindi pa ako nagbebenta.
Kaya natin gumawa ng market structure. Saka tayo magde-design. Pwede kasi ito, masamang pangitain ito, yung W na ganyan. Kung nag-W na ganyan, magbebenta na tayo. Ano ba, invalidation? W. Saka matagal-tagal tapos saka ganun. Tapos magiging demand to. Yung demand, tapos tayo hire mo. Yun yung invalidation. Pwede mangyari. O pwede rin naman na ito na yung top. Mabaksak na siya. Magre-reverse. So, yun. Ayun, parang ganito. W. Bumalik mo. Babalikan niya dito. W. Pangit yan. Pangit yung W na yun. Pwede tayo magbenta dito. Another top. Okay, take profit na. Take profit na dito. Sayang. Sana hindi mag-W. Patuloy-tuloy lang yung profit. Yung bodega ko yan. Dito ako nagbodega yan. Hinayaan ko lang. Ganda naman ng run. Dito lang ako napapangitan ngayon. Ang pangit talaga. Dodge. Ito magandang laruin. Game stock. Hindi pala ako naman ito reflect. Ito babantayan na. Hindi ko lang nakita. So yun lang. First session. May technical analysis. So next time na natin i-TA yung iba. Basta yung index muna. Dapat alam mo kung nasan na siya. Yan, ito yun. So, possible to accumulation. Paano tayo sa inyo sa Wyckoff? Wyckoff. Ito na. Ito. Pangit na ito, hindi gumawa. Yan. Ito na kamukha. Ito, ang kamukha niya. Halos sawig niya. Wyckoff accumulation. Itong nasa picture. So, laki yan. So, di ba may downtrend ka? Downtrend ka. Meron kang support dito. Buyers. Ito yung mukhang backup or last point of support. So, pag yan, mangat play dito, pa bull market. So, kung sakasakali, yan yung first bull market, full bull market. Kasi yung nasakya ko dati dito na yun. Ito na. Ito yung nasakya ko na. Hindi ako nanggaling dito. Dito ako nagsimula. So, ito yung talagang initial. Galing ka sa pasimula ng bull market. So, magkamukha sila ng market structure. Yan. Lumagpas lang ng onti dito. Tapos sumiigit ito. Tapos yung biyo niya malalim. Yan. So, ito rin. Dapat hindi siya didikit dito. Dito. As demand. Huwag niyang nabalikan. Hiwalay na sila.
Ayan. In coming days, pag approaching yung price puro sa taas, maganda yun kasi tinetest niya yung nagpapakita siya ng strength. Tinetest niya yung mga supply zone. I-break niya. Break retest. Yung bullish tayo niya. Ganyan. So ito, na-miss mo to, na-miss mo to. During na paakyat to, maganda mag-aral. Huwag mo i-miss out yung nandito na sa taas. Yung dito, ang hirap na mag-position. Na yun, FOMO na yun. Fear of missing out. Aralin din yung emotion. Risk management. Marami pa. Ito muna tayo. So, ano yung currently nagawa ng market sa Pilipinas. Good night. 12 p.m. na. Thank you for listening. Bye-bye.